May bata sa ilalim ng tulay pero hindi siya nababasa ng ulan. Kahit anong lakas ng buhos, kahit bumaha na, siya ay nananatiling tuyo. Sino siya? Bakit siya naroon? At anong misteryo ang bumabalot sa tulay na yon? Huwag kang aalis dahil sa gabing ito, sabay nating bubuksan ang kasaysayan, kababalaghan, at aral na dala ng kwento. Magandang gabi, ako si Ka-Elias, at ito ang Ka-Elias, alamat, misteryo, at paniniwala. Dito natin tinatalakay ang mga kwentong bayan, alamat, at mga misteryong bumabalot sa ating mga pamayanan. Sa episode na ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento tungkol sa isang bata, isang tulay, at isang kakaibang hiwaga na hindi basta-basta kayang ipaliwanag. Isang baryo sa norte ng Pilipinas ang kilala hindi lamang sa kanilang palengke, kundi dahil sa isang tulay na itinayo noong panahon pa ng mga Kastila. Ang tulay na iyon ay bato, makapal, at tila walang oras na kayang bumagsak dito. Ngunit higit sa lahat, ang tulay na ito ay kilala dahil sa isang kwento. Araw-araw, libo-libong tao ang dumaraan dito. May mga estudyanteng naglalakad papunta sa eskwela, may mga tindera at mamamalengke, at may mga driver ng jeep na humihinto saglit bago dumaan. Pero ang pinakapinagtataka ng lahat, may bata raw na nakikita sa ilalim ng tulay. Hindi ordinaryong bata. Sapagkat kahit bumabagyo, kahit sobrang lakas ng ulan, hindi siya nababasa. Sabi ng matatanda, unang nakita ang bata mga taon na ang nakalilipas. May isang magsasaka na umuwi galing bukid, umuulan ng malakas noon, halos hindi na makita ang daan sa kapal ng buhos ng ulan. Dumaan siya sa tulay at bigla siyang napatingin sa ilalim. Doon niya nakita ang bata, nakaupo lamang, nakatingin sa kanya. Ang pinagtaka niya, tuyo ang bata. Kahit na ang paligid ay umaapaw na sa tubig, wala man lang patak ng ulan sa kanyang katawan. Nagulat ang magsasaka. Nilapitan niya at tinanong, "Hoy bata, anong ginagawa mo dyan, baka malunod ka," sabi ng magsasaka. Pero humiti lamang ang bata. Hindi ito sumagot, tumingin lang at kumaway. Nagtaka ang magsasaka, lumapit pa sana, pero biglang bumuhos ang mas malakas na ulan, halos hindi na niya makita ang paligid. Nang muling dumaan ang kanyang paningin sa ilalim ng tulay, wala na ang bata. Pag-uwi niya sa baryo, agad niyang ikinwento sa kanyang pamilya. Pero ang sagot lang ng kanyang asawa, "Ay naku, baka naman na-imagine mo lang, pagod ka na siguro," sabi ng asawa ng magsasaka. Ngunit sa sumunod na linggo, may iba na ring nakakita. Isang jeepney driver naman, pauwi mula bayan, madaling araw yon. Ang mga pasahero niya ay puro galing palengke, may bitbit na mga gulay at prutas. Pagdating sa tulay, napansin ng driver na tila may nakatayo sa ilalim. Pinilit niyang silipin at nakita ang bata. Tuyo, malinis, at nakatingin sa kanya. Kinilabutan siya. Dahil kahit madilim at malakas ang ulan, malinaw niyang nakita ang mukha ng bata. Maputla, malungkot, pero may kakaibang kislap sa mga mata. Nagdasal siya ng mabilis at pinaspasan ang takbo ng jeep. Nang makarating sa baryo, kinuwento niya ito sa mga kapwa driver. At mula noon, kumalat na ang balita, may bata nga raw sa ilalim ng tulay na hindi nababasa ng ulan. Dumating ang mga kabataan na curious. Sabi nila, subukan daw nilang puntahan para patunayan. May 3 binatilyo na pumunta sa ilalim ng tulay isang hapon. Hindi umuulan noon. Paglapit nila, wala naman silang nakitang kakaiba. Umupo sila, nagtawanan, nagbibiruan. Pero biglang dumilim ang langit at bumuhos ang ulan ng hindi inaasahan. Habang tumatakbo sila papalabas, narinig nila ang boses ng isang bata. "Bakit kayo nandito?" sabi ng tinig. Nagtinginan sila at napahinto. Nakita nila ang isang bata, nakaupo, tuyo pa rin kahit malakas ang ulan. Nagulat sila. Ang isa sa kanila ay sumigaw ng "Tara na!" At mabilis silang tumakbo. Pagdating sa baryo, hingal na hingal sila at halos hindi makapagsalita. Pero nang maayos ang hininga, sabay-sabay nilang sinabi na totoo, may bata nga sa ilalim ng tulay. At mula noon, ang tulay ay tinawag na tulay ng bata. Kung nagustuhan niyo ang unang bahagi ng kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito. Marami pa tayong tatalakayin sa susunod na mga minuto, kaya manatili kayo dito kay Ka-Elias. Paglipas ng ilang buwan, hindi na basta kwento lang ang tungkol sa bata sa ilalim ng tulay. Dumami na ang nakakita. May mga estudyante, may mga naglalakad pa uwi, at may mga nagkukwento na bigla raw silang kinakausap ng bata. Isang gabi, may 3 mag-aaral na umuwi galing sa pag-aaral ng sayaw para sa fiesta. Madilim na at malakas ang ulan. Dumaan sila sa tulay at bigla nilang narinig ang tunog ng isang batang kumakanta.
Hindi malinaw ang kanta pero parang awitin pambata. Nagkatinginan sila at natigilan. Narinig niyo ba yun? Tanong ng isa. Parang bata, sagot ng kasama. Pagtingin nila sa ilalim, nakita nila ang bata. Nakaupo, nakangiti, kumakanta. Tuyo pa rin. Kahit anong buhos ng ulan, wala man lang patak sa kanyang buhok o damit. Hindi na nila tinapos ang tawid, sabay-sabay silang tumakbo pabalik ng baryo. Nang makauwi, iyak ng iyak ang isa sa kanila. Ang sabi niya, hindi lang daw kanta ang narinig niya. May tinig raw na pabulong. Halika, samahan mo ako, sabi ng tinig na yon. Mula noon, mas lalong dumami ang kinilabutan sa tulay na yon. Ang ilan, iniiwasan ng dumaan kapag gabi at umuulan. Ang iba naman, ginagawa itong hamon. Sabi nila, kapag nakakita ka ng bata at hindi ka natakot, magiging maswerte ka. Pero kapag tumakbo ka palayo, malas ang aabutin mo. Nagkaroon ng mga kwento ng hindi sinasadyang aksidente. May mga driver na nagulat dahil bigla raw may batang tumawid sa kalsada, pero nang businahan at ilawan nila, wala naman pala. May isang rider pa na nagsabing muntik na siyang bumangga dahil may batang biglang sumulpot. Nang lingunin niya, wala na. Dahil dito, ang tulay ay tinuring na misteryoso at mapanganib. Ang mga matatanda ay nagpaalala sa mga kabataan. Kung wala kayong mahalagang gagawin, huwag na kayong pupunta sa tulay, lalo na kung umuulan, sabi ng matanda sa baryo. Pero syempre, hindi lahat ay nakikinig. May isang binata na kilala sa baryo na palaging nagyayabang. Sabi niya, wala raw bata sa ilalim ng tulay, gawa-gawa lang daw ng mga matatanda para takutin ang kabataan. Kaya isang gabi, dinala niya ang kanyang mga kaibigan at sinabing, tingnan nyo, mapapatunayan kung wala talagang bata. Nagpunta sila sa tulay, dala ang flashlight at alak. Nagtawanan sila habang nagkukwentuhan. Ilang minuto pa lang, biglang bumuhos ang ulan. Malakas, halos hindi na sila makakita. Pero sa ilalim ng tulay, may nakita silang anyo. Isang bata. Nakaupo. Tuyo pa rin. Tumigil ang lahat maliban sa binata. Nilapitan niya at sumigaw, "Hoy, kung sino ka man, huwag mo kaming niloloko." Ngumiti lang ang bata. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng malinaw. Hindi ako nanloloko. Ako ang niloko. Nagulat sila. Ang binata, pilit na nagtapang-tapangan, pero kita sa kanyang mukha ang takot. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Sabay bumilis ang buhos ng ulan, at ang paligid ay parang umalingaw-ngaw ng mga tinig. May naririnig silang iyak, may tawa, at may mga boses na hindi nila kilala. Tumakbo ang lahat ng kasama niya. Naiwan ang binata na parang natulala. Nang hilahin siya ng kaibigan, saka lamang siya nakatakbo. Pag-uwi, nanginginig at hindi makapagsalita. Mula noon, hindi na siya umuulit ng biro tungkol sa bata sa ilalim ng tulay. Ang baryo ay mas lalong nabalot ng hiwaga. Sino nga ba ang batang ito? Bakit hindi siya nababasa ng ulan? At bakit niya sinabing siya ang niloko? Pagkatapos ng insidente ng binata, kumalat lalo ang takot at usap-usapan sa buong baryo. Pero may mga hindi pa rin naniniwala. May ilang guro at mga opisyal ng barangay na nagsabing baka gawa lang ng imahinasyon, dala ng takot at alamat. Pero ang tanong ng lahat, bakit halos pare-pareho ang kwento ng mga nakakita? Bata, tuyo, nakaupo, hindi nababasa ng ulan. Isang gabi, may ginawang eksperimento ang ilang kabataan. Nagdala sila ng recorder at cellphone para kunan ng video ang ilalim ng tulay. Gabi iyon at malakas ang ulan. Pinilit nilang magtagal sa gilid habang nakatutok ang kamera. Ilang minuto, wala silang nakikitang kakaiba. Ngunit bigla silang napahinto nang mapansin nila sa kanilang cellphone screen, may anyo ng bata. Nakasmile ito, nakatingin diretsyo sa kamera. Pero ang nakakatindig balahibo, nang ibinaling nila ang flashlight sa ilalim ng tulay, wala silang nakitang bata. Sa screen lang ito lumabas. Mabilis nilang pinatay ang cellphone, pero kahit naka-off na, lumalabas pa rin ang imahe ng bata sa screen. Doon na sila nagsitakbuhan. Pag-uwi, nang binuksan nila muli ang cellphone, wala na ang bata. Pero ang file na kanilang ni-record, corrupted na, hindi na mabuksan. Mula noon, mas dumami ang nagsabing hindi basta kwento o guni-guni ang lahat. May isa pang kwento ng isang ale na naglalakad pa uwi, may dalang payong. Malakas ang ulan, halos mabutas ang kanyang payong sa lakas ng hangin. Pagdating niya sa tulay, napansin niyang biglang tumigil ang ulan sa isang bahagi. Tumingala siya, umaambon pa rin pero doon sa ilalim ng tulay, tuyo. At sa gitna ng tuyong bahagi, naroon ang bata. Nakangiti ito at nagtanong,
Pwede po ba akong umuwi sa inyo, sabi ng bata. Nagulat ang Ale. Ang mga salita ay parang inosente, pero ramdam niya ang bigat at lungkot. Hindi siya makapagsalita. Tumakbo na lamang siya palayo at hindi na lumingon. Nang dumating siya sa kanilang bahay, basang-basa siya ng ulan. Pagdating ng umaga, nagkasakit siya ng mataas na lagnat. Ilang araw siyang hindi makabangon. At sa kanyang panaginip, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng bata. Lagi itong nakaupo, nakatingin at sinasabi, "Dito lang ako, hindi ako umaalis." Pagkaraan ng isang linggo, gumaling siya. Pero mula noon, hindi na siya muling dumaan sa tulay. Sa kabilang banda, may mga matatandang nag-ugnay sa kwento ng bata sa kasaysayan ng lugar. Sabi ng ilan, noong panahon ng digmaan, may batang iniwan sa ilalim ng tulay. Iniwan ang kanyang pamilya dahil nagtatago sila mula sa mga sundalo. Hindi na ito muling nahanap. Ang iba naman, naniniwala na maaaring sakripisyo noong itinayo ang tulay. Noon kasi, uso raw na may isinasakripisyong bata para tumibay ang pundasyon ng mga gusali o tulay. Isang matanda ang nagkwento sa mga kabataan. Sinasabi ng lolo ko, may batang inihulog noon sa ilog habang ginagawa ang tulay. Para raw maging matibay, kailangan ng buhay na alay, sabi ng matanda. Kung totoo man ito, maaaring ang nakikita nilang bata ay hindi basta kaluluwa kundi isang kaluluwang nakakulong sa tulay mismo. Kaya kahit umulan, kahit bumaha, hindi siya nawawala. Tuyo, dahil hindi na siya bahagi ng mundong ito. Ang mas nakapagtataka, may mga naglalakas loob na magbigay ng alay sa ilalim ng tulay. Kandila, pagkain at minsan ay laruan. At sabi ng ilan, kapag ginawa mo ito, mararamdaman mong parang may humahawak sa balikat mo, parang nagpapasalamat. Ngunit kung tatawanan at babastusin mo, malalasin ka. Kaya dumating ang punto na bawat fiesta, may ilan na nagdadala ng maliit na handog at iniiwan sa gilid ng tulay. Para raw sa bata. At dito mas lalong lumalim ang paniniwala ng mga taga-baryo. Hindi na lang basta kwento ng takot. Isa itong paalala, isa itong misteryo na hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Ang tanong na naiwan sa lahat, sino ba talaga ang batang iyon at bakit siya naroon? Habang lumilipas ang mga taon, dumami ang kwento, dumami rin ang haka-haka. Pero ang pinakakilalang pangyayari ay nangyari sa mismong bisperas ng fiesta sa baryo. May isang pamilya na galing Maynila ang umuwi para makisaya. Mag-asawa at 2 anak, nagmaneho sila pauwi. Umuulan ng malakas nang dumaan sila sa tulay. Biglang tumigil ang sasakyan. Hindi na andar kahit anong apak sa silinyador. Nagsimulang magpanik ang mag-asawa, lalo na't gabi at malakas ang ulan. Habang inaayos ng ama ang makina, narinig ng bunsong anak ang pagtawa ng isang bata. "Mama, may bata po," sabi ng bunso. Napalingon ang ina pero wala siyang nakita. Lumapit siya sa anak at pinakalma, baka daw guni-guni lang dahil gabi at malakas ang ulan. Pero biglang sumilip ang panganay mula sa bintana at sumigaw. "Nay, andun nga, may bata nga." Nagulat ang ina, napatingin siya sa ilalim ng tulay. At doon, malinaw niyang nakita. Isang bata, tuyo, nakaupo, nakangiti sa kanila. Kinilabutan ng ina at agad na sumigaw. "Halika na! Umalis na tayo dito," sabi ng ina. Pero ang sasakyan ay hindi pa rin umaandar. Mas lalo silang kinabahan nang maramdaman nilang biglang lumamig ang hangin sa loob ng kotse, parang may nakaupo sa likod na upuan. Nang lingunin ng ama, wala namang tao. Pero narinig nilang lahat ang isang mahinang boses. "Bakit niyo ako iniwan?" Sabay andar ng sasakyan, parang biglang nagkaroon ng kuryente. Mabilis silang umalis, hindi na lumingon. At mula noon, hindi na bumalik ang pamilyang iyon sa baryo. Ngunit hindi lang sila ang nakaranas ng ganoong kababalaghan. May isa pang grupo ng kabataan na naglakas loob gumawa ng ritual. Dinala nila ang mga kandila, papel at panulat. Ang plano nila, subukang kausapin ang bata sa ilalim ng tulay. Gabi iyon at umuulan na naman. Binilugan nila ang kandila at sinulat ang mga tanong sa papel. Isa sa kanila ang nagsabi, "Kung nandyan ka, magpakita ka." "Sino ka ba talaga?" sabi ng kabataan. At doon, bigla silang nakarinig ng yabag. Maliit na yabag, parang paa ng bata, lumalakad sa tubig, pero walang tunog ng pagbasa. Nang tumingin sila, naroon ang bata. Hindi gumagalaw, nakatayo lang at nakatingin sa kanila. Isa pang kabataan ang nagtanong, "Ano ang kailangan mo?" Hindi nagsalita ang bata. Sa halip, itinuro nito ang kandila. At isa-isang namatay ang apoy kahit walang hangin.
Nabulabog ang grupo, nagsigawan at mabilis na nagsitakbo paakyat ng tulay. Pero ang isa sa kanila ay nadapa. Nang tumingin siya pataas, nakita niya ang bata, nakatayo sa harapan niya. Malapit na malapit. At ang bata ay nagsalita. Hindi ako makaalis. Ayaw nila akong paalisin. Nag-angat ng flashlight ang kabataan, pero biglang nawala ang bata. Nang bumalik sila sa baryo, iyak ng iyak ang isa sa kanila. Ilang araw bago siya tuluyang nakabangon. At ang kinakatakot ng lahat, mula ng gabing iyon, lagi siyang nananaginip na nasa ilalim siya ng tulay, basa ng ulan, pero tuyo ang batang katabi niya. At dito mas lalong naging malalim ang usap-usapan. Hindi lang pala basta multo ng isang batang naiwan. May mas malaking misteryo. Sino ang tinutukoy niyang ayaw siyang paalisin? May nagsasabing baka kaluluwa ng mga taong inialay noong itinayo ang tulay. May ilan namang nagsasabing baka isa itong nilalang na ginawang bantay ng tulay, hindi para takutin, kundi para huwag hayaang masira ang lugar. Pero ang lahat, iisa ang sinasabi. Hindi siya ordinaryong bata. At hindi rin ordinaryong tulay. Pagkalipas ng insidente ng mga kabataan na nagritual, dumami pa ang mga kwento ng mga taong nakaka-encounter ng bata. Ang baryo ay tila naging sentro ng takot at usisero. May mga bisita mula kalapitbayan na pumupunta lang para subukan kung totoo nga ang bata sa ilalim ng tulay. Isang araw, may magkasintahan na naglakad sa tulay. Hapon pa lamang at maaraw pa. Hindi sila naniniwala sa kwento. Habang naglalakad, narinig nila ang tunog ng tubig sa ilog, parang may nagtatampisaw. Nang sumilip sila sa gilid ng tulay, nagulat sila. May batang naglalaro sa tubig, pero kahit tumatalon ito, walang talsik na nalilikha. Napahawak ang babae sa braso ng kanyang nobyo. Nakikita mo ba yun? Tanong niya. Pero baka ordinaryong bata lang yan, sagot ng lalaki. Ngunit nang muling sumilip ang lalaki, nagulat siya. Hindi pala basa ang bata. Tuyo ito mula ulo hanggang paa, at nakatingin na ngayon direkta sa kanila. Nakangiti pero malamig ang tingin. Mabilis nilang iniwan ang tulay. At mula noon, hindi na muling bumalik ang magkasintahan, kahit pa madalas silang dumaan doon dati. May isa pang insidente na mas nakapangingilabot. Isang jeep na puno ng pasahero ang tumatawid sa tulay isang gabi. Malakas ang ulan at halos hindi na makita ang daan. Biglang sumigaw ang isang pasahero. May bata! May bata sa gitna ng tulay. Huminto ang driver at binusinahan pero walang gumalaw. Nang lumapit ang ilaw ng jeep, nakita nila na ito ang parehong bata. Nakaupo, tuyo, nakaharang sa daan. Nagdasal ang ilan habang ang iba ay umiiyak na sa takot. Ang driver nagpasya. Binusinahan ng malakas at pinilit niyang umusad. Ngunit nang umabot ang jeep sa gitna ng tulay, wala na ang bata. Parang naglaho sa hangin. Nang makarating sila sa kabila, biglang namatay ang makina. At sa katahimikan, narinig nila ang boses ng bata. Mahina, parang bulong na sabay-sabay nilang narinig sa loob ng jeep. Hindi ako umaalis dito. Kinilabutan ang lahat. At mula noon, ang tulay ay halos iniwasan na ng mga tao kapag gabi at lalo na kapag malakas ang ulan. Pero ang pinakamatinding encounter ay nangyari sa isang matandang babae na kilala sa baryo bilang isang albularyo. Pinuntahan niya mismo ang tulay para makipag-usap sa bata. May dala siyang kandila, bigas at dasal. Pagdating niya sa ilalim ng tulay, tumigil ang ulan. At doon, nakaupo ang bata. Sabi ng albularyo, "Kung sino ka man, bakit ka nandito?" At sumagot ang bata, "Hindi ako makaalis. Hindi nila ako pinapalaya." Nagulat ang albularyo. "Sino ang tinutukoy mong hindi nagpapalaya sa'yo?" tanong niya. Pero ang bata ay tumahimik, ngumiti lang, at naglaho. Simula noon, sinabi ng albularyo na hindi simpleng kaluluwa ng bata ang naroon. May mas malakas na puwersa ang humahawak sa kanya. Baka raw may kinalaman sa kasaysayan ng tulay, o baka isang masamang espiritu ang nagkukulong sa kanya roon. Dito lalong lumalim ang hiwaga. At ang tanong ng lahat, ano ang kwento ng batang ito? Totoo bang biktima siya ng sakripisyo? O baka siya mismo ang bantay ng tulay, hindi para manggulo, kundi para ipaalala sa lahat na may hindi natutunaw na kasalanan sa lupaing iyon. At higit sa lahat, kung hindi siya umaalis doon, hanggang kailan siya mananatili. Matapos ang lahat ng kwento at encounters tungkol sa bata sa ilalim ng tulay, marami pa rin ang nagtatanong. Sino ba talaga siya? At bakit siya hindi nababasa ng ulan? Kung susuriin, may ilang posibleng paliwanag.
Una, ang kwento ng mga matatanda na posibleng may batang isinakripisyo noong itinayo ang tulay. Noon, uso raw ang ganitong paniniwala. Kapag magtatayo ng malaking tulay o gusali, kailangan daw ng buhay na alay para hindi ito gumuho. Kaya may mga alamat tungkol sa mga batang inilibing sa mga poste o pundasyon. Posible, ayon sa ilan, na ang bata sa ilalim ng tulay ay kaluluwa ng isang inosenteng isinakripisyo para tumibay ang tulay. Pangalawa, may nagsasabing baka ito ay kaluluwa ng isang batang nawala noong panahon ng giyera. Maraming pamilya ang nagtagong malapit sa tulay at baka may batang iniwan o hindi nakaligtas. Ang kaluluwa niya ay nanatili roon, naghihintay, naghahanap, umaasang may darating na kukuha at magdadala sa kanya pauwi. Pangatlo, may mga espiritista na naniniwala na hindi bata ang nakikita ng lahat, kundi isang nilalang na nagpapakita bilang bata. Sinasadya nitong mag-anyong inosente para hindi katakutan, pero ang totoo, may mas malalim na dahilan kung bakit ito naroon. Sabi nga ng albularyo, baka may mas malakas na puwersang humahawak sa kanya. Baka siya ay ginawang bantay ng tulay, o baka siya mismo ay ginamit ng masamang espiritu para magpakita sa tao. Pero anuman ang totoo, iisa lang ang napansin sa lahat ng encounters. Ang bata ay hindi nababasa ng ulan. Bakit? Dahil marahil hindi na siya kabilang sa mundo natin. Ang ulan, na tanda ng buhay at galaw ng kalikasan, ay hindi na nakakaapekto sa kanya. Ngayon, anong aral ang makukuha natin dito, kaibigan? Una, ang alamat ng bata sa ilalim ng tulay ay paalala sa atin na ang nakaraan ay may mga kasalanan at lihim na hindi basta nawawala. Kung totoo man na may isinakripisyo, ito ay isang masakit na parte ng ating kasaysayan. Isa itong babala na ang kasakiman at maling paniniwala ay maaaring magdulot ng panghabang buhay na pighati. Pangalawa, ipinapakita rin ito na ang mga kaluluwa ng mga bata, inosente at walang kasalanan, ay madaling mabitag kung may mga puwersang mas malakas kaysa sa kanila. Kaya marahil, lagi tayong pinapaalalahanan na igalang ang mga lugar, lalo na ang may kasaysayan o kababalaghan. At pangatlo, ang kwentong ito ay nagsisilbing aral para sa atin bilang komunidad. Na huwag gawing biro ang mga alamat o paniniwala ng matatanda. Maaaring may halong takot at kababalaghan, pero sa likod nito, may dalang aral, huwag maliitin ang nakaraan, huwag bastusin ang hindi natin nauunawaan, at higit sa lahat, matuto tayong igalang ang kalikasan at ang mga lugar na may dalang alaala. Kaibigan, ang bata sa ilalim ng tulay ay maaaring multo, maaaring alamat lang, o maaaring pahiwatig ng isang mas malalim na katotohanan. Pero ang mahalaga, natututo tayo. Natututo tayong maging maingat, maging mapanuri, at higit sa lahat, maging mapagpakumbaba. Kaya sa susunod na dumaan ka sa isang tulay, lalo na kung umuulan, at bigla mong naisip ang kwentong ito, tandaan mo ang aral. Huwag kang manghamon ng hindi mo kayang harapin. At igalang ang mga hindi mo nakikita. Ako si Ka-Elias at ito ang Ka-Elias, alamat, misteryo at paniniwala. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-save ang video na ito para sa mga susunod pang mga kwento ng kababalaghan at alamat ng ating bayan. Hanggang sa muli at mag-iingat ka palagi.